Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong malaking karma na inabot po ng ilan sa mga o ilan sa kilalang tao o aso, alipin, abogado nito pong mga Duterte. Nito mga nakarang araw lamang po ay naging viral po yung nangyari pong kung saan ay inatake po mismo sa kalagitnaan ng kanyang speech, no? Habang siya ay nagsasalita o nagpapalabas ng mga fake news. At nangunguto o inuuto yung mga DDS, maging ilang natin mga kababayan, bigla pong inatake sa puso ito pong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang iba kundi si Atty. Salvador. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin ng mas natuwa, mas kumbaga sa ano ay naging usap-usapan po ito. At karamihan sa kanila ay nagsasabing isa itong karma. Isang karma dahil sa kanilang paninira sa pagkatao po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, para po sa akin mga kababayan, hindi na po ako magtataka. Dahil unang-una, kung yung amo nga nila, di ba? Kung yung amo nga nila na si Rodrigo Roa Duterte ay kinarma, di ba? O ano ba yung karma na naabot ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi ba't dahil sa kanyang kahambugan? Hindi ba't dahil sa kanyang kasinungalingan? Dahil sa kanyang pagiging mamamatay tao? Dahil sa kanyang pagiging magnanakaw? Dahil sa kanyang pagiging traidor? Dahil sa kanyang pagiging sinungaling o kampo ni Satanas? Ayun, kinarma. Nagulat na lang itong si Rodrigo Roa Duterte na dinakma siya. Dinakma ni General Torre. At yun nga, wala nang nagawa. Itong si Rodrigo Roa Duterte, lahat ng kanyang kahambugan, lahat ng kanyang pagbabanta, lahat ng kanyang sinabi, naalala ko pa nga noon sabi niya hindi daw siya magpapahuli sa Interpol at magkakamatayan daw talaga. Saan doon yung nagkakamatayan? Saan doon nangyari yung nagkamatayan? Wala nga kayo nagawa Yung mismo bodyguard nga mismo ni Rodrigo Roa Duterte, hinahagis nga lang ng mga pulis May nagawa ba isa man sa mga Chinator ni Rodrigo Roa Duterte? Wala. Meron doon nagpupumilit yung asawa ni Rodrigo Roa Duterte, pasok ako, pasok. Parang di ba? Parang may problema sa isip. Biro mo, pwede namang sabihin, sir, pwede ba akong pumasok? Sa kanya iba pasok ako, pasok. Pasok. Ayun, pinasok na si Rodrigo Roa Duterte sa kulungan doon sa daig. Kinarma. Kaya hindi na ako magtataka mga kababayan kung darating yung isang araw na maliban dito kay Atty. Salvador ay may ilan pang mga tao o itong mga Duterte na kakarmahin din mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, halos lahat naman ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga alipin nila, lahat sila ay kinarma. Lahat sila mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi man sila inatake sa puso, ay talagang nai-stress na ngayon, namumblema na ngayon dahil patong-patong na kaso yung ikinaso sa kanila mga minamahal ko mga kababayan. Isa na dyan, itong si Bayad Bay, di ba? Namumblema na yan, nagpapatawa-patawa lang yan, pero ang totoo, problemado na yan, lalong-lalo na ilang mga vloggers nila dyan, mga minamahal ko mga kababayan. Kahit di sila magsalita, alam natin na stress na sila, takot na sila dahil sa mga kabalbalan na ginagawa nila, di ba? So ako, hindi na rin ako magtataka kung darating yung isang araw na pati itong mga binhi o mga anak ni Rodrigo Roa Duterte ay sabay-sabay din nakakarmahin.
alam nyo, sa totoo lang, matagal-tagal na rin na mayagpag itong mga Duterte sa kanila pong mga kasinungalingan. Matagal-tagal na silang, ilang dekada na silang namayagpag sa kanilang mga kahambugan. Ilang dekada na silang namayagpag bilang diktador ng Davao City. Ilang taon na silang namayagpag bilang mga taong naghahari-harian sa Davao City. At marami na rin silang ginawang kasamaan sa Pilipinas. Marami na silang ginawang pang-aapi. Kung maalala ninyo, kalunos-lunoso ang sinapit ng ilan nating mga kababayan sa pamilyang Duterte. Mismong si Las Cañas na po ang nagsabi, si Mutabato at ilang pang mga personas sa tungkol sa kalupitan po nitong mga Duterte. Biro nyo, para lamang po hindi sila mawala sa politika, hindi sila matalo, para manatiling sila ang humahawak sa Davao, kahit po buntis pinapapatay ni Paulo Duterte. Pati yung kalaban nila sa eleksyon, pinapapatay din nila. So matagal-tagal na rin silang namayagpag sa kanilang mga kasamaan. Kaya siguro para sa akin, dapat na rin sigurong tapusin na yung kanila pong mga kasamaan, sapagkat kapag yan po ay nanatili pa, marami pang ilang mga personas ang mabibiktima ng mga ito. Sa totoo lang, hindi lang po 1, 2, 3, 4, 5 o 10 ang naging biktima ng mga Duterte, yung kanilang mga pinapatay na mayroon naman pong karapatang mabuhay kahit papano, kahit sabihin na natin na sila po ay nagkasala. Biro mo, yung mga pinapatay nila, ang kasalanan, kung ikukumpara natin sa kasalanan na ginawa ng mga Duterte, niwala sa katiting, pero pinapatay nila. Pero yung mga Duterte, kitang-kita nyo naman, dahil sa kanilang pagnanakaw, dahil sa kanilang mga ginagawang kasamaan, libo-libo pong mga tao ang talagang namatay. Libo-libong mga tao ang tinanggalan nila ng karapatang mabuhay at bigyan ng karapatan na ipagtanggol yung kanilang sarili. Pero sila, kitang-kita nyo naman. Di ba? So, pag sila nagkasala, kahit klarong-klaro na taong bayan, Pilipinas ang niloloko nila, gusto nila ng due process. Di ba? Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala ko na darating ang isang araw na lahat sila ay kakarmahin. Hindi na po ako magtataka dyan, dahil kung yung kanilang amo nga, yung kanilang bossing, yung kanilang Panginoon nila ay kinarma na. So hindi na ako magtataka. Isa lang ang masasabi ko kay Atty. Salvador, buti nga sa iyo. Ngayon kung nandiyan ka sa ospital, huwag ka na magpagamot. Wala namang karapatan na magpagamot yung mga taong katulad mo dahil traidor ka bayarang bayarang abogado ka. Kaya kung ako ang tatanungin mo, kung ako lang ang masusunod, dapat na iturok sa iyo diyan, na i-inject sa iyo diyan yung lethal injection. Ha? Huwag ka na magpagamot, hindi bagay sa iyo. O ano nangyari sa iyo, Atty. Salvador? Kinarma ka, gigabaan ka tungod sa imong pagkakwanggol, tungod sa imong pagkawatsinanggo, tungod sa imong pagkanaong kwarta. Ha? O, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Atty. Salvador. Kaya sana maging leksyon sa iyo yan. Maging leksyon sa iyo yan, at lalong-lalo na sa iba pang mga DDS. O, dahil mga tanga kayo, mga bobo kayo. Ha? So isa lang ang masasabi ko sa mga DDS, ingat-ingat kayo, kinakarma na yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte. Baka kayo na ang susunod. So muli po, tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.